Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa sinasabing paghihimasok daw mga kabida, ano po, no? Ni Attorney Harry Roque, ano po. Dito sa kaso ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kabida, dyan po sa International Criminal Court, ano? Pumalag ito hong si Attorney Nicholas Guzman, ano? Ang lead defense counsel po mga kabida ni dating Pangulong Duterte dahil daw dito sa pangingialam daw pagkilos na mag-isa ni Attorney Roque dito ho sa kaso po ni Digong mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong headline po ng balita Wala sa legal team, Attorney Guzman sinupalpal panghihimasok ni Roque sa kaso ni FPRRD. Ayan. Eto. Nagsalita ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Guzman hinggil sa umano'y pagkilos ng mag-isa ni dating presidential spokesperson Harry Roque tungkol sa kaso ng dating Pangulo. Sa isang written interview na isinapubliko ng kilalang vlogger sa kanyang Facebook page na si Alvin and Tourism at malapit na taga-suporta ng mga Duterte sa The Hague noong July 29, 2025, kabilang doon ang naging pahayag umano ni Guzman laban kay Roque. Ayon kay Guzman, isang Dutch lawyer ang nagkumpirma hinggil sa umano'y inisyatibo ni Roque na kasuhan daw ang Dutch government dahil sa pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte. Ito yung sinabi po ni Guzman po makabida sa written interview po ni Alvin and Tourism. Dutch lawyer has confirmed to me that Harry Roque approached him with an initiative to sue the Dutch government for facilitating the rendition of the former president, ani Guzman. Bunsod nito, tinawag ni Guzman na crazy scheme ang naturang plano raw ni Roque na makakagulo lang daw sa kaso ng dating Pangulo. In my opinion, this was a crazy scheme because the release of the former president would require the cooperation of the Dutch government, anang lead counsel. Dagdag pa niya, sometimes unlikely to be forthcoming if they are being sued by the person concerned. Saad pa ni Guzman, patuloy daw ang pangungulit ni Roque sa nasabing Dutch lawyer hinggil sa nasabing niyang plano. I was also told that once the Dutch lawyer learned that Harry Roque was a fugitive from justice, he severed all contacts with him, saad ni Guzman. Giit pa niya, but Harry Roque is persistent to the point of obsessive, and with this plan, he could very well have jeopardized the defense effort to release the former president. Ayan. So, yun po, mga kabida, mag-isang kumilos lang daw itong si Attorney Roque, lumapit sa isang Dutch lawyer, isa pong abogado, of course, para lang po, kasuhan daw itong Dutch government po, mga kabida, dahil ho sa kanilang partisipasyon po, dito ho sa extraordinary rendition, dating Pangulong Rodrigo Duterte po, mga kabida, po. Okay? Now, eto, my personal take lang po dito, kasi kung totoo po itong sinabi po ni Attorney Guzman, na nangingialam ito pong si Attorney Roque, which is, sa tingin ko po mga kabida, kung totoo po ito, very unethical po ito, Unang-una po, hindi po part ng legal team ito pong si Attorney Roque. Although, recognize po natin po mga kabida, na ito pong si Attorney Roque ay napakalaking tulong ho sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Recognize din natin yung kanya hong sakripisyo po makabida, Mantakin nyo, maganda yung trabaho po niya sa Pilipinas, dahil ho sa kanyang loyalty po sa dating Pangulo, isinakripisyo po niya ito, Lumaban po siya makabida para ho kay dating Pangulong Duterte. Pero kung at stake naman po yung kaso ho ni Digong ho dito mga kabida dahil ho walang coordination, ito pong si Attorney Roque po sa defense team po mga kabida, hindi naman po maganda po yan, Kumikilos na hindi ho nagpaalam at
hindi ho nag-abiso ano, sa defense team, talagang makakasira talaga yan ano, sa diskarte po ng defense team po dito, ano, mga kabida. 'Di ba? Kung totoo yung sinabi po ni Attorney Kaufman na gusto hong pakasuhan po ni Attorney Roque po, mga kabida, ito pong Dutch government, aba, napakalaking mali po yan, ano? Kasi gaya ng sinabi po ni Attorney Kaufman po, mga kabida, malaki po ang parte po ng Dutch government dito ho sa application for interim release po, ano, ni dating Pangulong Duterte, ano, mga kabida. Kasi kailangan po ng kooperasyon po ng Dutch government para lang po ma-approve po itong interim release. So papaano po yan? Kung sakali hong itinuloy, okay, kung hindi ho nagpaawat po, mga kabida, ito pong abogado po ng Netherlands, ano, itong Dutch lawyer, okay, kung bumigay po dun sa hiling po ni Roque, ano, at kinasuhan po itong Dutch government, paano po yan, ano? Mahihiya naman po tayo, ano, na humingi po ng tulong sa Dutch government sa kabila po ng pagsampa po ng kaso, mga kabida, sa kanila, ano, ng pamilya Duterte, ano po. 'Di ba? So, walang problema po 'yon, ano? Kasi alam ko pong si Attorney Roque po, mga kabida, naghahanap din ng paraan, ano, para po makatulong po, mga kabida, sa legal team po ni former President Duterte, ano po, no? Pero dapat nakipag-ugnayan muna siya, no? At inintroduce niya ito pong magandang itong kanya hong plano, ano, mga kabida. Kasi ho, unang-una, may legal plan na kasi itong kampo po ni Digong, ano, kung paano po nila makuha yung approval po, mga kabida, ng International Criminal Court para ho dito sa kanyang interim release, ano? Dahil ho sa walang coordination, kung totoo man po ito, ano, mga kabida, tapos napag-alaman na lang po, mga kabida, ano, ng defense panel, ano, na meron palang underground movement ito pong si Attorney Roque na hindi po nila alam, ano, baka mamimiligro po, mga kabida, yung kanila pong nilulutong pagpapalabaso kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po sa kanya hong detention cell po, mga kabida, no? Okay? Actually, wala akong makita kung mali dito ho kay Kaufman. Kung totoo po yung sinabi po niya, no? Na nakausap niya itong isang Dutch lawyer, no? Na nilapitan daw po, mga kabida, ni Attorney Harry Roque. Okay? At pangalawa po, nagpaalam ba ito pong si Attorney Roque sa pamilya Duterte tungkol ho dito sa kanya hong aktibidad po, mga kabida, no? Ipinaalam ba ni Attorney Roque kay Vice President Sara ito hong kanyang galaw? Yun yung malaking tanong din, no, mga kabida. Alright? Now, eto. Babasahin ko lang din po, mga kabida, itong reaction, ano, tugon po, mga kabida, ni Attorney Harry Roque, ano po, dito sa bintang po, mga kabida, at banat po ni Attorney Nicolas Kaufman po sa kanya, ano po, no? Posted po niya ito, mga kabida, actually, sa kanyang Facebook page, ano? Okay? Pagkatapos pong magsalita ito hong si Attorney Nicolas Kaufman po, mga kabida, no? Laban po sa kanya. Ito po yung kanyang official statement, ano po, no? Dated July 30, 2025. My support to the Duterte legal team continues. There is no truth that I have interfered in the case or I have given statements that might affect the defense legal strategy in the International Criminal Court or ICC. As a loyal foot soldier of the Dutertes, I have no wish but to bring the former president back to the Philippines alive. And like many Duterte diehard supporters, I feel a sense of frustration on the pre-trial detention of our beloved president. I thus offered an additional legal remedy outside of the ICC.
subject to the approval of the former president and his family. I cannot be blamed for devising remedies to bring former President Duterte home alive. No such idea can be characterized as a crazy scheme. In fact, the Vice President acknowledged that we have discussed the domestic legal remedy in numerous occasions, and I have deferred to VP's decision to hold the domestic legal remedy in abeyance pending the outcome of the interim release. Ad hominem attacks and other forms of character assassination have no place in the legal profession and in any decent society, especially if these are directed against individuals who have not, as I said earlier, interfered in the case. I thus call on Attorney Nicholas Guzman to put an end to this blame game and simply channel his time and energy to bring the former president home alive to make the Filipinos the happiest persons on earth. I hope this puts the record straight. Ayan. Yun yung pahayag po mga kabida, no? Ni Attorney Harry Roque po bilang tugon po doon ho sa akusasyon po mga kabida, no po, ni Attorney Nicholas Guzman na nangingialam daw siya, mag-isa daw siyang gumalaw, ano, mga kabida, at kinausap daw niya ito pong isang Dutch lawyer, ano, para po sabihan na magsampa po ng kaso o sampahan po ng kaso ito pong Dutch government dahil ho dito sa kanila hong partisipasyon ho sa extraordinary rendition po mga kabida sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po. Okay? Malinaw po doon sa kanya hong statement na pinaalam po niya ito hong kanyang outside legal remedy po, ano, o outside ICC legal remedy po mga kabida sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na po ano kay Vice President Sara Duterte, ano po. Kaso lang po wala pa pong approval, ano, kasi subject for approval pa 'yon, ano, mga kabida. Okay? Pero ang tingin ko lang po dito, it's a matter of coordination ng talaga, no. Baka nagkaroon lang po talaga ng miscoordination or misunderstanding, ano, sa pagitan po ng legal team at ni Attorney Harry Roque, ano. Kasi yung decision making po mga kabida, no, pagdating ho sa kaso po ni FPRRD, ang dapat po ang masunod dyan, ito pong legal team po niya, no. In fact, ito hong si Vice President Sara Duterte, hindi na po nagbigay ho ng update patungkol ho sa kaso po ni Digong, ano. Kasi hinayaan na lang po niya ito pong legal team po niya na umasikaso po dyan, ano, mga kabida. Okay? So, kagaya ho dito kay Attorney Roque, alright? Kahit lang po, sinabihan lang po ni Attorney Roque, ito pong si Attorney Guzman o yung kanyang legal team po ni Digong po mga kabida, ito hong kanyang suggestion na gumamit ho ng domestic legal remedy po, ano? Okay? Yun yung tanong kung pinaalam po ba yan, ano, ni Attorney Roque kay Attorney Guzman or sa legal team ni FPRRD po mga kabida, yung kanya hong suggestion, ano? Kasi kung pinaalam po yan, baka hindi ho nag-react ito hong si Attorney Guzman po mga kabida, no? Mantakin nyo sa kanyang bibig mismo nang galing, ano, na kinumpirma daw ng isang Dutch lawyer na lumapit daw sa kanya ito pong si Attorney Roque. At hindi lang po basta-basta lumapit po mga kabida, no? Parang paulit-ulit daw. Okay? Binabalik-balikan. Ito pong abogado po ng the Netherlands po mga kabida, no po, no? So ito, I believe it's more on misunderstanding lang talaga, ano, or miscoordination lang po, no? Okay? Siguro hindi po natin masisisi din si Attorney Roque considering siya po ay atat na atat din na makalabas po itong si dating Pangulo Duterte, ano? Okay? Since siya po ay isang abogado, isang practicing international lawyer po mga kabida, no? Baka po meron po siyang magandang suggestion. Pero yun nga dapat ipinaalam po niya doon po sa legal team. Okay? Kinonsulta po niya itong legal team kasi gaya ng sinabi ko po mga kabida, pagdating ho dito sa kaso po ni dating Pangulo Duterte, yung decision making magmumula talaga, no, sa
legal team po ni FPRRD. Hindi ho pwedeng mag-isa pong kumilos ito pong si Attorney Roque po Macabida, kahit na nga itong pamilya kailangan pong magpaalam po kumonsulta po Macabida sa legal team. Kasi ano bang silbi kung bakit pa kumuha pa ng legal team kung wala naman pong tiwala mga kabida. 'Di ba? So, yun lang po it's a matter of coordination lang po talaga. Wala akong nakitang masamang intention doon po kay Attorney Roque po Macabida. Okay? Kaso lang po, kulang lang po talaga siguro ng coordination doon po sa rightful decision maker po Macabida. Ito kong legal team po, yung dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang sa akin lang po, sana magkaayos na po ito, Kasi iisa lang po yung goal po nila, mga kabida, na makalabas ito kong si dating Pangulo Duterte sa lalong madaling panahon po makabida sa pamamagitan po ng interim release. Okay? So, yun po, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at komento ho dito mga kabida. Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.